Nakatakdang makansela ang lisensya ng isang taxi driver na naningil ng higit sa 1,000 piso sa kanyang pasahero na nagpahatid mula Terminal 3 papuntang Terminal 2 ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Sa investigasyon pa ng otoridad, napag-alamang paso na ang prangkisa ng operator ng naturang taxi company na nakatakda namang kasuhan ng Department of Transportation. Ang viral video at ang parusa sa overcharging, alamin sa report ni Dustin Bayog. Pinawalang bisa ng Department of Transportation o DOTR ang lisensya ng taxi driver na sobrang maningil sa kanyang pasahero na ihatid lang sa Terminal 2 ng NAIA na galing sa Terminal 3. Sa viral video, makikita ang pagkabigla ng pasahero nang ipakita ng driver ang kabuang sinya ng biyahe na umabot sa 1,260 pesos na kinuwenta lang sa cellphone at hindi pa ginamitan ng metro. Terminal 2 papuntang Terminal 3, 1,260, ganon? Ano yan? 1,200. Kuya, para naman. Huwag naman, lugi tayo sa gasolina pabalik, ma'am. Sa komputasyon, nasa 8 kilometro lamang ang distansya ng Terminal 2 mula sa Terminal 3 na may estimated driving time na 22 minutes. Kaya ganun na lang mapagdismaya ng pasero na napilita magbayad dahil baka mahuli pa ito sa kanilang biyahe. Sa isa namang press conference, sinabi ni DOTR Secretary Vince Dizon na inutusan na nito ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB at Land Transportation Office o LTO na kanselahin ang lisensya ng driver. Kaugnay nito, napag-alaman sa investigasyon ng LTFRB na paso pala ang parangkisa ng operator ng taxi company na Taxi Hub Transport na may kabuang 15 taxi ang kolorum na nito Marso dahil sa hindi pag-renew ng Provisional Authority. Yung buong fleet pala ng Taxi Hub expired since March 2025. So buo, lahat, yung 15, yung 15 taxi nila, kolorum na as of after March 2025. So, ilang buwan na yan? April, May, June. 2 kalahating buwan ng expired. Ito ay maaaring maharap sa kaso na lumalabag sa Public Service Act o sa amended version ng Commonwealth Act No. 146. Samantala, ang overcharging ay isa sa pinagbabawal ng Joint Administrative Order 2014-1 ng LTO kung saan maaaring maharap ang driver sa 1,000 multa para sa latong offense, habang 5,000 piso sa operator para sa first offense, 10,000 piso para sa second offense, kasama ang pag-impaw sa sasakyan, at 15,000 piso para sa third offense at kanselasyon ng kanilang Certificate of Public Convenience o CPC. Hinimok naman ni Dizon ng publiko na huwag magatubili na ireklamo sa kanilang kagawaran ang mga nakikita o nakararanas ng mga ganitong uri na paglabag ng mga driver at operator.